Click version 3 na naman yung gagawin natin mga boss. Kasi kakagawa lang to, ano? Gagawa lang, sir. Kakagawa lang daw to. Isang araw lang. Bakit ko ba pinagawa to? Abang problema nito? Umusok. Umusok. Yung ginawa, umusok pa rin. Problema nito mga sir ay mausok. Bago niya pinagawa dun sa pinagpagawa niya, talagang issue niya, umuusok. Kaso after gawin, umuusok pa rin. Lipat tayo mo. Hindi, ayun o. Sabit yung gulong, malaking gulong. Tapos talagang amoy na amoy yung ano, yung langis. Ayan. Lalo pag mainit yan, sobrang ano, mausok. Hindi masyadong klaro. Hindi masyadong kitang kita. Basang basa. At sabi daw normal lang daw yan dahil bagong gawa lang, umingay yung makina. Tapos mga pisang ginamit, mga aftermarket, at 5K yung nagastos nito mga sir. Kunting-kunti na lang ang diferensya sa original na parts. Kaya tara, silipin natin. Check natin kung ano yung nangyari. Tapos sobrang malakitik, tanggalin natin to para mas klaro yung tunog. Okay, pantay natin ang nakatanggal yung ano. Tapos hindi pa naibalik ng mga isto. Ayan o, sobrang lagitik kasi bago na yan, pansin nyo yan. Ayan, bago na yan. Minsan kahit na anong gawin mong palit ng block, kahit nakailang block ka na, kung hindi mo naman din palitan yung valve guide, uusok at uusok pa rin. Lalo kung ganyan tunog valve guide, uusok at uusok yan sa ano, tambutso. Kaya sige, i-correct natin to. Yan, kakalasin natin itong mga sila, pati tambutso. Tapos kakalangan natin, tingnan natin. Isang araw lang ginawa ito, kumbaga kahapon lang ginawa ito. Tapos umusok din agad. At di na daw siya pinapansin ng pinagpagawa niya. Sige, tanggalin mo natin. Okay, ito na yun. Ayan ang supply ito mga sir. Basa ito. Ibig sabihin ay hindi maganda yung ano, pagkakagawa or may problema sa valve guide. Rocker arm, na-check mo na? Ha? Check mo din yan. Tapos yung valve guide, bago yung block niya. Kaso empty kibran yung kanyang block seat mga sir. Yan yung ano, ginamit nila. Tapos tanggalin natin yung kanyang block. Walang base gasket yan Nako, hindi tayo pwedeng walang base gasket. Walang base gasket yung sayo Walang gasket sa ilalim. Yan walang gasket. Tapos mali yung arrangement niya. Ayan. Ito pansin niyo yung gap ng ring na yan, pansin niya malapit yung gap ring din ng oil ring dito sa baba. Ayan, di klaro. Ayan, magkalapit. Tsaka yan Ayan yan. Ito yung sa oil ring, gap yan. Tapos ito magkalapit.
Kaya hindi uobra. Pero doon yan eh. Pero check mo muna yung ano, head para makita natin. Yung head naman check natin. Yan, check natin yung ano, valve guide. Tapos yung kabila. Okay, good yun. Pag tumunog. Ayun. Intake mga sir yan. Okay, ang laki. Tapos hindi ka pumutok, oh. Kaya useless pa rin mga sir kapag once na nag-top overhaul kayo, tapos hindi nyo chinecheck yung mga ganyan, ayun, madodoble yung gastos ng customer natin. Kaya ang gagawin natin, magpapalit tayo ng isang valve guide, yung intake. Tapos, ayan, sinabi ko kay sir kung gusto niya ba original or yan pa rin. Ayan, choice niya pa rin naman yan kung yan ang gagamitin niya. Tapos base gasket, walang base gasket na nilagay, sealant lang ang ginamit. Kaya confirm muna natin sa may-ari. Eto mga sir, nilinisan na natin dahil nakapagpalit na tayo ng valve guide. Ito yan, natanggalan na natin. Basta mayroon kayong pantanggal nito mga sir. At alam niyo yung timing ng pagpukpok or alalay kung magpukpok, asahan nyo po yan. Kaya nyo rin gawin yan. Kung kinakaya ng iba, kaya nyo rin gawin yan mga sir. Sinecheck na rin mabuti dahil nagpalit tayo ng valve guide. Tapos maya ipapakita ko sa inyo yung piece ang gagamitin natin dahil nakapag-decide na si sir na yung original na lang yung ilalagay, yung original na parts na lang. Tapos yung dyan ay lilinisan pa dahil nga nilagyan ng sealant yan. Dahil kung hindi mo lilinisan yan, may posibilidad na mag leak dahil hindi nilagyan ng base gasket. Okay, linis muna tayo mga sir. Okay, bali ito na yung piece natin na ilalagay. Tama? Gusto mo nga yung piece natin para makita natin. Yan, original po yan. Andyan na yung mga kailangan natin. Tinatawag na block set, kumbaga. Yan, lahat ng ginamit natin mga sir, original po yan. Sa mga magtatanong kung magkano yung mga gantong labor namin, 6.5 po yan mga sir. Nag-range yung dun sa 6.5 to hanggang 7,000. Nakadepende kasi yan mga sir dun sa rocker arm, ganon, valvula. Yun yung mga dadagdag. Pero kung black set lang, wala namang problema yung valve guide nyo, rocker arm, camshaft. Yan, mga gastos yung 6.5 kasama na to. Kasama na yung labor sa kalangis, sa coolant. With warranty tayo mga sir ha. Ayan, nilalagay na niya yung kanyang base gasket, original din. Dahil yung dati ay walang nakalagay. Lahat ng gagamitin natin, original. Ayan, piston pin, hanggang piston pin lock, valve seal, tapos gasket, yan original, okay, hindi gagamit ng aftermarket para hindi mapaback job. Dahil 1 month to 2 months lang tinatagal ng aftermarket na gasket. Asahan nyo yan na parang umaangat yung coolant, lumalabas yung temperature sa panel. Piston ring, piston, tapos block. Yan, tatransfer na lang natin yung tensioner, tapos yung ignition coil, pati yung ignition coil bracket, hose, hanggang dun sa drain bolt nung tanggalan ng coolant sa block. Yan, piston original lang ginamit natin dyan mga sir. Valve guide mga sir, hindi ko na rin siya siningil para makatipid din siya kasi binidyo ko naman kahit papano. Yun na lang yung magiging pambawi ko kay sir. Basta kung sakaling gagawa kayo ng motor, magpapagawa kayo, pa-check nyo na lahat para maiwasan natin yung paulit-ulit na gawa. Imbes na isang gawaan lang kayo,
isang abalahan na lang, isang gastusan lang, pacheck nyo lahat. Kaysa yung may mahuhuli pa, madodoble lang yung trabaho, tapos maradamay pa yung mga pisa na iba na ilalagay yung bago. Kaya pacheck nyo na lahat para iwas tayo sa gastos malala. Sa piston ring, tulad ng nakalagay doon ay hindi man lang inayos yung segregation ng gap ng piston ring. Kaya napaka-importante yung gap, ipa-ekis nyo. Diskarte namin kasi dyan mga sir. Yung oil ring, kahit medyo magkalapit lang ng konti yung gap nila, tapos nilalagay namin sa gitna, dito namin nilalagay kahit magkatapat yun, yung dalawang oil, kahit na anong kuting kon lang, okay na yun. Ang sa amin naman, dito, saka dito. Ang importante, malaki yung clearance nila sa layo. Kasi sa katagalan din mga sir, yung ring na yan, paunti-unti umiikot din yan. Kung sakaling uusok man, basta maalaga lang sa langis, inaabot din ng 3 years to 4 years, depende yan sa pag-aalaga natin sa motor. Tsaka huwag kayong gagamit ng yung hindi magandang langis. Umitin nyo yung ano, yung alam nyo talagang tatagal. Okay, lagyan na natin. Sa piston naman, huwag nyo pagbabalik ta rin kasi mayroon po yung intake saka exhaust. Pagbabasyan nyo dyan yung valve pocket doon sa piston. Pag malaki yung valve, yung uka ng valve pocket, intake ang kwan nun. Pag maliit, exhaust naman sa baba. Kung kayo naman ang gagawa nyan, bago nyo tanggalin, busisiin nyo muna. Kung medyo makakalimutan tayo, medyo nyo na lang, mas maganda pa mga sir. Or picturean nyo, kada medyo naguguluhan kayo, picturean nyo. Kapag once na ibabalik nyo na, hanapin nyo lang yung picture na ginawa nyo, madali nyo nang matutumbok yan. Kung personal yung motor, bahaling matagalan kayo, personal nyo naman yan, at least sureball yung pagkakagawa nyo. Tanggalin natin yung hose. Ito yung sasabi ko mga sa pag-aftermarket mga sila. Ito, sumasama to, ito gumagalaw to. Ito. Yan ang ayaw na ayaw ko sa aftermarket mga sir. At pinaliwanag ko na rin sa may-ari ng motor na to. Yan. Kaya hindi ako nag-u-offer. Marami nagtatanong sa akin kung pwede bang gamitin ng ganyan. Lagi ko sinasabi, pwede naman kung kayo bibili. Pero hindi ko rin may gagarantiya kung maganda bang gamitin o kung matagalan bang gamitin. Dahil nga siyempre kasi tayo sa budget mga sir. Hindi naman lahat afford yung original. Pero para sa akin mga sir, tiisin nyo na lang. Kunti lang naman ang diferensya. 5,000 kasi nagastos nito. Aftermarket yung pisa. Yung sa amin 6,500. Original lang pisa. Nakalibre na lang season doon sa valve guide. With warranty pa tayo. Yan. Sa pagkiklaim naman ng warranty, siyempre ito ay i-break end pa. At hindi pa pwedeng hatawin. At warranty natin 2 months. Basta hindi matuyan ng langis. Any concern naman dun sa gawa, kapag may minor kayong hindi maintindihan sa motor ninyo, napaka-importanting pa-check up nyo dito sa amin dahil dito naman din ginawa yan para maklaim nyo yung warranty. Pero kung pinagalaw nyo sa iba, tapos dito ginalaw, eh, syempre medyo may iba na yung pagdating sa warranty kasi hindi natin alam kung ano yung nangyari, kung ano yung ginawa. Kasi nga meron tayo tinatawag na magkakaiba ang diskarte bawat mekaniko. Yan. Yan na yung bago natin, yung black original. Yan siya sabi ko sa'yo. Sablay yan. O, diba? Kaya explain ko rin sa may-ari ng motor na hindi uubra. Kaya ayaw kong magbenta ng ganon. Malaki tubo. Malaki tutubuin ko. Kaso nga lang, ang magsasuffer niyan
yung customer. Kahit i-double check nyo dun sa TikTok, sa Shopee, yan, check nyo kung magkano price nyan. Makakabili nga kayo ng 1.5 eh. Kaso nga lang, hindi nyo na alam kung gaano katagal gagamitin. Ayan, nakabit na yung block. Gasket na lang, saka yung cylinder head, saka lahat ng sensor babalik. Yan, tatayo natin papanda rin. Dahil yung tambucho niya malangis, ay bubuhusin natin ng gasolina para matanggal yung kwandon langis. Kasi kapag nainit yung tambucho, asahan nyo may konting usok na lalabas yan. Pero dapat mawawala din. Yung isang araw na gamit mo, tapat-tapat na yan. Kahit yung kalating araw lang na ginamit mo, mawawala na yan. Yan yung bagong gasket natin. Ayan, naikabit na natin yung cylinder head. At gagamitin natin ng torque wrench. Ayan. Tapos tambucho. Tapos yung water pump. Ayan. Ito na lang yung, yung last natin gagawin. Kasi itong pangalan to? NMAX version 21. Tagalog. NMAX Tagalog. Yan, iniwan din yan dahil stator ang problema. CKP. Okay, gabit mo natin lahat. Tapos, papanday natin. Eto na mga sala, bali, naigabit na rin yung muffler, saka yung radiator, nalagyan na rin ng coolant. Napalitan na rin natin ng bagong langis. Dahil yun yung kasama natin dun sa 6.5. Ano yung coolant na yan. Okay, paano rin mo na. Pag-compare natin yung hindi pa nakakalas at ito yung bago natin gawa. Ayan. Smooth. Smooth yung tunog. Acceleration, hindi na siya nade-delay at gumanda na rin yung kanyang acceleration. Swak na. At diagnose na lang kailangan nito. At kunting painit dahil siyempre magbubuhos tayo ng gas dun sa kanyang muffler para matanggal yung langis na napundo dyan sa loob na yan. At siyempre observation tayo. Payo ko lang mga sa mga gamit ng aftermarket, check nyo muna kung marami na bang gumamit nyan. Kung konti lang din naman diferensya, doon na lang kayo sa original. Asahan nyo naman na matatagal yan. At nasa gumagawa pa rin yan mga sir. Painit muna, diagnose, tapos balik natin yung pan. Okay, tapos na tayo dito mga sir. Kaya naibalik natin yung kanyang mga upuan, lahat-lahat. Napainit naman na rin natin. Tapos, siyempre, break-in tayo dahil bago yung block niya. First 500 km mga sir, change oil si sir. Tapos, siyempre, break-in pa. 60-60 lang muna tayo. Yan kasi yung pinaka maganda para kahit pa paano. At 500 km lang din naman. Yan, makakauwi na rin si sir. Si sir nga pala mga sir ay nakilala tayo sa TikTok kasi meron din akong TikTok mga sir. GMK pa rin. Doon tayo nakilala. Napanood niya yung mga ina-upload kong mga videos na same doon sa motor niya. Kaya napunta si sir dito. Pandray mo muna. Bigyan mo na konti. Meron pa yung nawil ka mo na. Okay, tahimik na mga sir. Nawala na rin yung usok niya. Okay, dyan na natapos yung video natin. Medyo kakaiba yung sounds ng panggilid niya.